Sa pag-choke ni James Harden laban sa Denver Nuggets ay parang sinampal na rin sila ni Russell Westbrook na sa ngayon ay naging solido naman ang kontribusyon sa Denver Nuggets at kabilang sa mga rason kung bakit tinambakan sila at tinalo itong team ni Kawhi and Harden sa Game 7. Mas nag-improve pa nga ang performance nitong si Russell Westbrook ngayon sa Nuggets kumpara sa Clippers. Kung sa Clippers, siya yung sinisisi at para bang sumisira ng kanilang rotation at chemistry, ngayon sa Nuggets mga idol ay nag-improve siya. From 36%, tumaas ang kanyang field goal percentage sa 39%, from 31% sa 3-point line sa Clippers, ngayon sa Nuggets 39%. Sa season na ito, mas mataas ang kanyang field goal percentage kumpara kay Stephen Curry. Mas maganda rin ang kanyang shooting percentage sa 3-point line, over 42%. At nasa 43% naman ang kanyang shooting sa 3-point line sa playoff series laban sa Clippers. Hindi pa kinumpirma ni LeBron na siya ay maglalaro pa, pero ayon mismo kay Shams ng ESPN ay posible pa hong maglaro itong si LeBron ng nasa 1 hanggang 2 NBA season. Ngayon, hindi pa ito malinaw sapagkat matunog rin ang isang posibilidad na mag-trade ang Dallas Mavericks para kunin siya sa Lakers. Alam natin si Nico Harrison, kanyang ginawa ang pinakamalaking trade kay Luka papuntang Lakers, kaya itong si LeBron ay hindi rin sinasarado ang isang posibilidad na kanyang kukunin para i-partner kay Kyrie Irving at kay Anthony Davis. Para mangyari ang pinaplano nitong si Nico Harrison, isang malalaro lang ang kukompleto sa lineup na ito. Maganda ang koneksyon ni Kyrie Irving at LeBron James, samantalang maganda rin ang chemistry ni Anthony Davis at LeBron. Sa madaling salita, itong si LeBron ang kasagutan sa problema ni Nico Harrison. Minalas lang sila dahil sila'y tinamaan ng injury pati si Kyrie Irving at si Anthony Davis. Pero marami naman ang naniniwala na kung sila'y healthy lang, tsak na sila'y magiging sakit sa ulo sa mga kalaban nila. Kaya sa puntong ito mga idol, parang mas realistic pa raw na magkampiyon itong si LeBron kasama si Irving at Davis sa Dallas Mavericks kumpara sa Lakers. Ano ang komento ninyo sa mga Lakers fans dyan? Nais nyo bang makita si LeBron na maglaro sa uniforme ng Dallas Mavericks? I-comment lang yan. Game 7 ng Golden State Warriors at ng Rockets. Samantalang Game 1 din po ng Pacers at ng Cavaliers. Para makatalpak, pindutin lang ang link na nasa comment section at gamitin ang promo code sa mga first timer. Mayroong bonus na naghihintay sa inyo. Samantala, kilalanin ang Game 7 version ni Stephen Curry. Kapag pinag-uusapan ng Game 7, hindi binibigo ni Stephen Curry ang Golden State Warriors. Sa mga Game 7, siya ay nag-average ng 33 points, 6 rebounds, 7 assists, 5 3-pointer sa kanyang shooting percentage na 47 sa field, 42 sa 3-point line, and 92% naman sa free throw. Alam mismo yan ng Rockets, kabilang yan sa kanilang scouting. Kaya si Stephen Curry talaga yung kanilang ilalock out dito. Isa-shutdown para mapigilan itong Golden State Warriors na manalo. Magiging crucial at tricky po ito para sa Rockets kung saan gagamitin rin po ni Stephen Curry ang kanyang kakayahan para gumawa ng spacing para sa kanyang mga kasama. Kinumpirma rin mismo ni Coach Steve Kerr na 100% na itong si Kuminga ay kanyang ipapasok na sa kanilang rotation. Sa madaling salita, susubok ng bagong estratehiya itong si Coach Steve Kerr sa kanilang laban sa Game 7.